Okay? So, ulitin natin ano po. Punta po sa YouTube channel natin para po sa pag-aaral na kumpleto. Ano po. Ngayong umaga, pag-aaralan natin ang big subject sa Psalm 19, verse number 1 na binabanggit po dyan, mga kapatid, ano po, ni Haring David. Sabi dyan, to the chief musician, the Psalm of David, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Binanggit po dyan, mga kapatid, ano po. Okay, so meron tayong sabi ko nga, ito ay pag-aaral. Itong pag-aaral po natin sa Theonomy Channel, ito po ay pag-aaral na magbubulag sa bawat isa sa kanilang mga traditional prejudice na paniniwala. Ito po ay magmumulat sa iyo, pag-aaral naman na ginagawa po natin, ito ay magmumulat sa atin kung ano talaga ang original meaning ng salita ng ating Panginoon. Ano ba sinabi talaga? Ano ba yung hindi lang natin pinapag-aralan paano sinabi, pero yung original meaning ay we will arrive to it. Po. So, yan po ang trust ng ating Theonomy Channel. So, the heavens declare the glory of God, sabi dyan, and the firmament showeth His handiwork. Yung unang linya ay malaking pag-aaral na po yun, lalo na itong pangalawa. So, ang gagawin natin ngayon, kung kayo po ay may Bible dyan, dapat meron kayong Bible para mapuntahan nyo yung mga verses na sasabihin, dahil maraming verses na binabanggit natin, pinupuntahan. Tama lamang para malaman kung ano ang totoong sinasabi sa salita ng Panginoon. Ang pag-aaral po natin ay hindi po katulad ng ginagawa ng iba na isang verse lang pinapaliwanag. Isang verse, wala nang ibang verses na pupuntahan. So pinapaliwanag nila yung salita ng Panginoon ayon sa kanilang kakayahan, na hindi po tama, mga kapatid. The Apostle Paul warned us sa Colossians 2 verse number 8, beware lest any man spoil you through philosophy. Sabi niya, okay, so we will study what the Bible says, and then from there we will build our philosophy. Yan ang tama. Hindi po tama yung filosofya ang basehan ng salita ng Panginoon. It is the other way around. Okay, so the heavens declared the glory of God. Yan ang first phrase. And the firmament showeth His handiwork. Sabi po diyan, ano po? Muli, yung unang line, the heavens. Okay. Ibig sabihin yan, plural po yan, maraming langit daw yan. Ano po? The heavens declare the glory of God. Particularly, the psalmist here is referring to the universe. Ano po? And, sabi diyan, the firmament showeth His handiwork. Another term ng universe po diyan is the firmament. So, dalawang salita po diyan na tumutukoy sa universe. The heavens, referring to the universe. The firmament, referring to the universe din. Ano po? At isa lang ang pinapag-usapan dito. Ano po? The universe, referring to the heavens, or the firmament, referring to the universe ulit. Ano po? Now, pupunta natin sa original word muna, dahil the original word carries a lot of meaning. Yun po ang pinaka-guiding post natin. Yun ang pinaka-anchor natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. You go back to the original word for us to understand kung ano talaga
ang sinasabi po diyan. Okay, again, the heavens and the firmament referring to the universe. Okay, so uh, nabasa pupuntahan natin maya-maya itong Genesis ano po dahil doon binanggit sa Genesis chapter 1 doon binanggit itong heavens and the firmament ano po. Okay, so puntahan muna natin yung tinatawag na original word niyan dahil yan ang pinaka-guiding post natin. When we talk about the heavens diyan, yung heavens, the Hebrew word there is dalawang Hebrew ito ano po, shame and yin ano ho. Pinagdugtong yan, shamayin. Okay, shamayin. Ibig sabihin ng shamayin, yung ita-translate mo sa English, here is water. Okay, so kung na familiar kayo sa Genesis chapter 1, ay alam nyo na ibig sabihin nun, ano ho? Okay, that God divided the waters from the above and He divided the waters beneath. Sabi po doon, ano ho? So, Shamayin, ibig sabihin, the whole universe is filled with water. Dito natin makikita that the heavens in its earliest form is in the fourth form of matter dahil according to science meron pong apat na katatayuan or apat na estado o apat na state or paano natin tatagalog yan, walang Tagalog yan sa English four state of matter which are solid. If you apply energy, the solid will turn into liquid. If you apply an energy again, the liquid will turn into gas. And then if you will apply energy again, the gas will turn into plasma. Yan ang fourth element, fourth apat na estado ng matter, mga kapatid. Ano po? Okay? So, binabanggit ho dyan that the heavens is filled with water. The heaven is not water na in a liquid form. No? It is not liquefied. It is in plasma form. Kung papag-aralan nyo ang mga recent discoveries ng science, lalo na itong pagpapalipad nila ng Webb telescope, malalaman nyo na tinitingnan nila ang mga distant galaxies at naobserbahan nila, they are in a plasma form. Okay. So, yan po ay sinasang-ayunan ng salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 3 by the Apostle Paul that we are living in a four dimension. Ano po, binanggit ho doon sa Ephesians 3 verse 18. I'm not mistaken na pag-aralan na ho natin to, pero review natin that we may understand, sabi ni Apostle Paul doon, what is the length, the width, the breadth, and the height. Okay, so apat na dimension. So, hindi ko alam kung si Apostle Paul ay nagbabasa ng scientific materials noon, pero binanggit niya sa Ephesians chapter 3 that the world we are living in is in a fourth we are living in a four dimension, mga kapatid. Confirmed by Albert Einstein in 1920, if I'm not mistaken, na itong tatlong dimension na iprinopose noon ni sino yon? Ni Euclid, ano po, na there are three dimensions in the universe. Ay hindi, sabi niya, dahil naobserbahan niya, so he learned that the universe we are living is in a four dimension. So it's not just length, it's not just mass, it's not just energy, but it is also space and time, sabi
sabi ni Einstein. So, yan po ang heavens. Ano ho? Sabi ko nga, ito po ay pag-aaral na malawak para tayong lumalangoy sa Pacific Ocean nito. Nakakalunod na pag-aaral ito, pero if you are used to sa lesson natin ay lumalawak ang inyong pananaw sa pag-aaral sa mga bagay. Ano po? Okay lang po na tayo ay magpalutang-lutang sa dagat. Huwag lang tayong kagatin ng pating. Wala namang pating dito sa pag-aaral natin. Ano ho? Okay, so the heavens, Shamayin in Hebrew. Here is water. The whole universe is filled with water in a plasma form. Observed yan ng mga scientists sa kapanahunan natin in a 12 ways, 12 studies at na patutuhanan yan, lalo na sa advent ng pinakamalaking makina na inimbento nila nandoon sa Europe, yung tinatawag nilang ano ito, yung CERN, okay, o kaya itong uh, LHC, yung Large Hadron Collider, nandun sa Europe. Ang laki po niyan, ano ho? Nakaibaon sa ilalim ng lupa, 300 feet deep. Okay? Ayan. Yan ang pag-aaral po nila. That is the heavens. And then, yung second statement po dito sa Psalm 19 verse 1, and the firmament showeth his handiwork. Okay, so ano naman itong firmament? Okay, yung firmament, ang original word po niyan is rakia. Rakia. To be translated in English, a visible arc in the sky. Okay? So the space itself, sabi po ng Panginoon dito, ano po? The whole length of space is solid. A solid expanse, sabi po dito, ano po? Okay, ibig sabihin, ang idea po diyan, hindi ang tao po ay hindi po makakalagpas, makakalusot diyan sa space. Wala tayong kakayahan na lumusot diyan sa space, ano ho? Wala tayong sasakyan na maglakbay papunta at pabalik at pwede ka pumunta lang doon, pero pag ubos ng iyong gasolina, hindi ka na makakabalik sa mundo dahil malawak ang space. But the term firmament here implies na ang tao hindi po pwedeng umalis sa kanyang mundo na kinatatayuan. Pag umalis siya dyan, ay mamamatay siya because of we are enclosed in a firmament. Ano po? Okay? So yan po yung binabanggit as an overview sa original word ng heavens and the firmament. Ano po? At coincidentally sa Latin version ng Bible, ito po ay recognized. Ano po yung Latin Vulgate? Ang Latin ng firmament is firmamentum. Firmamentum, ibig sabihin, a three-dimensional enclosure. Sa English, tatlong dimensyon na kulungan, sabi, okay, sa Latin. Firmamentum, the firmament. So, at any case, ito po yung mapapatunayan natin, totoo nga ba na ang space, the whole universe ay ganito ang katatayuan? Yan ang matutuklasan natin ngayong umaga, mga kapatid. Okay? So, puntahan natin itong isa pang pag-aaral, ano po. May tao po, meron pong Hebrew scholar and a scientist na nag-aral sa mga bagay na pinapag-usapan natin noong 13th century.
ang pangalan si Nachmanides. Okay? Na nalaman niya na totoo nga itong na banggit natin kanina. At yung sa kapanahunan natin in the 20th century, totoo nga itong yung mga particle physicists na mga scientists na patunayan na nila na ito ay totoo, mga kapatid. Ano po? Okay, so titingnan natin ano ang binabanggit ng Panginoon dito. Kaya ang ating pag-aaral po ay patungkol po dito sa dagat ng universe. So makinig kayo ng maigi dahil meron pong mapapag-aralan tayo dito na mahalaga, na may kinalaman sa buhay ho natin, mga kapatid. Ano po? Okay? So puntahan natin ito pong idea na pagpapaliwanag na ito ay ayon po sa konsepto ni Isaiah sa Isaiah 57. Puntahan natin tong Isaiah 57 verse number 15, mga kapatid. Okay? Isaiah, asan yung Isaiah? Puntahan natin yung Isaiah. Isaiah saan ba yung Isaiah? 57. Andali at hindi ko makita kung ano natin. 57. 57. Verse number 15. Opo, sa 15. Punta natin sa 15. Nasaan ba yung 15? Ano sabi? Ano po? Yan natin ha, pakinggan natin ito. Ito yung napag-aralan natin yata ng linggo. Nabasa natin yata ito ng linggo, di ba? Tama. For thus said the high and the, ano yan? Lofty one that inhabiteth eternity. Okay? So, ang Panginoon daw is not subject to time. He inhabit eternity. So, hiwalay siya. Sabi ko nga, napag-aralan natin ng linggo, hiwalay siya sa kanyang creation. So, we will study itong subject na ito according sa viewpoint ng ating Panginoon. Dahil mahalaga to dahil binanggit niya Isaiah tayo, di ba? Punta tayo sa chapter 46. 46. Ha? Yan, sa Isaiah 46 verse number 10. Ganito naman ang binabanggit po diyan, mga kapatid. Ano po? Isaiah 46 verse number 10. That the high and the lofty one that inhabit eternity, ayon sabi po dito, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done. Ano ho? So ang Panginoon natin na hiwalay sa universe ay ipinaalam daw sa atin ang hangganan ng lahat mula pa sa pasimula, mula sa mga panahon na sinauna pa, mga bagay na hindi pa nangyayari ay ipinaalam na sa atin, sabi diyan ni Prophet Isaiah. Okay, so this will confirm the idea that God is apart from His creation. Ano po? The number one meaning of holiness, He is separate from His creation. And ito yung isang another form of signature of God
Another form of signature ng Panginoon sa salita niya, no, sa Bible, ano po. Ito yung isa pang katunayan na ang Biblia nga ay salita ng Panginoon dahil ang sabi diyan ay ipinapaalam ng salita ng Panginoon ang hangganan ng mga bagay-bagay bago pa magsimula. Okay, kung iisipin mo, imposible yun. Paano malaman yung hangganan ng mga bagay-bagay na hindi pa nagsimula? So that means, God is separate from His creation. He is not subject to time. Tayo po ay napapaloob sa panahon, ano ho. Time itself, sabi nga ng isang philosopher, God invented time so that all things will not happen at the same time, sabi niya. Okay. Pero ang Panginoon, nakikita niya ang mga nangyayaring mga bagay-bagay mula sa pasimula hanggang sa katapus-tapusan ng mga bagay dito po sa universe, sabi po diyan mga kapatid, ano po. Okay, so this will strengthen ang pananiwala natin na ang Biblia nga ay salita ng Panginoon. Paano malalaman na ang Biblia salita ng Panginoon? Ito po 'yon, ano po, dahil meron po siyang scientific signature. May signature ang Panginoon sa Bible, ano po. Okay? It is not an ordinary book. Dito po malalaman na ang mensahe ng salita ng Panginoon is supernatural, or sa term ng mga scientists, it's extraterrestrial. Okay? Ito yung extraterrestrial na ayaw nilang paniwalaan, ano ho. Okay, meron po 'yan. It was given unto us, pinirmahan ng Panginoon ang universe at ang buong sangkalawakan, buong mundo. Nilagay niya diyan ang kanyang signature para malaman mo na merong ngang Panginoon na naghahari sa lahat. Paano mo makikita 'yon? Adi magsaliksik ka. Okay, makikita mo. Ano po? Okay, so this study will not only show us the signature of God, but the very message ng Panginoon. Ano po? Oho. Kasi sa isang dokumento, halimbawa, una mong tinitingnan kung yan ay authentic o hindi, kung may pirma, kung may selyo. Kung meron, o di authentic pala. Kung merong pirma o may selyo, o di babasahin mo na. Yun ang ibig sabihin natin ngayon, na po. So tinitingnan natin yung mga pirma ng Panginoon sa Bible para pag binasa mo ang salita ng Panginoon, siseryosuhin mo, papaniwalaan mo at gagawin mo. Kasi yan ay mensahe pala ng Panginoon. Ano po? Okay, so meron pong halimbawa na lamang po, ito pong signature ng Panginoon. Ano po? Ito sabi niya, declaring the end from the beginning. Ano po? Ibinigay na sa mga tao, sa mga propeta, kung anong mangyayari, anong katapusan ng lahat bago pa magsimula, bago lalangin ang mundo. Yan na. Yan ang signature ng Panginoon. He is saying, I am here in my throne and I can see everything, declaring the end from the beginning. Sabi niya, ano po. Another signature of God is yung sinasabi nating sa yung pinaka make up ng buhay dito sa mundo, ano po. Okay? Ano ba ang pinaka building blocks ng buhay sa mundo? Ano po? Maraming mga nagkukwentuhan pagka nagbibiroan sila, ang tanong nila, alin ang nauna? Manok o itlog? Yeah, dami-daming siyempre manok ang nauna. Alam naman natin manok ang nauna. Pero may mga kung nagmamarunong nagtatanong, paano magkaroon ng manok? Saan ba galing yung manok? Ayun, itlog, ano? Kasi sa itlog, di nauna yung itlog, sabihin nila, no? Ay, hindi, paano mapipisa yung itlog kung walang manok? Sabihin naman ng kabila, di ba? So, yun ang mga usap-usapan nila. Hindi nila alam, ano po. Okay? Siyempre, pag nauna yung itlog, kung walang manok, kung ginawa ng Panginoon yung itlog, paano mapipisa nga yung itlog?
hindi mo naman pwede papisaan yan sa mga ibang hayop. Hindi pwede. Dahil merong basic temperature ang katawan ng manok para mapisa ang itlog. Okay. Pero dito, sa usapan natin, ang signature ng Panginoon, ang usapan dito sa mga scientists, alin ang nauna? DNA or amino acid? Yan ang usapan doon eh. Dahil it takes amino acid to produce the DNA and it takes the DNA to produce the amino acid. So, alin ang nauna? Sabi na yan yung usapan ng mga scientists, okay? Mga marurunong. Alin ang nauna? DNA or protein, the amino acid? Okay? So, diyan makikita mo ang signature ng Panginoon dahil sa DNA, nandyan yung DNA natin, andyan yung, paano nalaman ng mga tao na ang DNA, ang pangalan pala ng DNA ay adenine, cytosine, guanine, and thiamine. Okay. Bakit ganon? Ba't AGCT? Bakit hindi ginamit ng ibang scientist yung XYZ or WRBSS? Bakit hindi yon? Bakit AGCT ang ginamit nila? Yun po ang signature ng Panginoon. Okay? Yun ang pirma ng Panginoon sa buhay natin. Halimbawa, punta ka doon sa dagat. Kita mo sa buhangin, may nakasulat. Sinulat pangalan mo. EDWIN. Ay, sasabihin mo. EDWIN, pangalan ko ito. Anong iisipin mo? Kung normal yung isipan mo, ano iisipin mo? Iisipin mo ba? Ay, isinulat ito ng aso. Yun ang sinasabi ng mga biologists. Sinulat yan ng aso. Okay? Sabi nila, Kaya mga hindi naniniwala sa pirma ng Panginoon. Pag nabasa mo ang pangalan mo doon, nakasulat, sasabihin mo, may nagsulat ito na tao. Nakapareho ko. Hindi pwedeng isulat yan ng manok o kaya ng isda. The same thing sa DNA. Bakit AGCT ang ginamit na letra sa DNA? Bakit hindi ibang letra? Bakit? Ayun ang pirma ng Panginoon eh. At para ma-confirm mo nga na pirma nga yan ng Panginoon na hindi po pirma-pirmahan lamang, malalaman mo pag pinag-aralan mo ang bawat isa, mahabang pag-aaral yan pero overview lang natin. Okay? Ang 4 na letra sa DNA, 3 sa 4 doon sa DNA is error correcting. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun yung 3 letra sa DNA ay pag nagre-replicate sila at pag merong mali, alam nila na mali iyon at inaayos nila. So, paano yon? Kung sabi ng biologist, that is random science. Ay hindi. Paano nalaman ng DNA na mali yung ginagawa niya at paano niya malaman paano itama yung mali? Random science daw. Okay. Ayun. Hindi nila alam that is the very signature of God. So, alin na nauna? Yung DNA or yung amino acid? Yan ang usapan nila ng mga scientists ngayon, mga kapatid. Okay, so, declaring the end, yan ang isa pang signature ng Panginoon sa mundo, na inaano natin na kung saan tayo nabubuhay. Okay, so he inhabit eternity and he declared the end from the beginning. So dito natin makikita kung babalik tayo doon sa ating
sa ating sa text natin sa Psalm 19. Babalik tayo sa Psalm 19 na nakita natin kanina na the heavens declare the glory of God, and the firmament, the universe, show it His handiwork. Ito po yung properties. Tingnan natin itong properties. Pakita natin yung ating mga picture. Asan na ba mga picture natin? Okay. Asan na yung properties of space? Puntaan natin yung properties of space. Properties of space. Properties of space. Saan yung properties of space? Di ko makita. Andali ha. Ito. Saan yung properties of space? Yan. Dito natin makikita kung yung binabanggit na firmament na it's a solid enclosure or firmamentum or parang ano daw ito? Ayan, kita ba sa ano? Kita ba sa hindi kita sa ating ano? Ipakita natin. Makita nyo nasa internet, kinakailangan makita yung nasa online. Ayan, okay. The properties of space. Ano? Na ito po nga ay solid, not solid na sa pagkakaintindi natin, but the properties of space has meron siyang 0 point energy. Every cubic centimeter ng space, sabi ng science, ay meron pong 10 to the 95th power ergs of energy in every cubic centimeter. Sa layman's term, pag sinabi mong 10 to the 95th power ergs na energy, isipin mo yung araw. Yung araw, i-multiply mo sa 100 milyon. Sa loob ng 1,000,000 taon, ganun daw ang kalaki ang energy na in every cubic centimeter sa space, ha? Ganun ba kaliit yung cubic centimeter na space? Parang kasinlaki lang ng pinutol na biskwit. Okay. 0 point energy, meron yan. Ano? Okay. Yan yung napag-aralan natin nung nakaraan pa, review natin. Ano po. So, ang buong universe ay punong-puno nito. Ito yung, by the way, itong 0 point energy, ito yung pumipigil sa, sabi ng isang scientist, ito yung pumipigil sa nagbabalanse ng neutron at saka nucleus. 'Di ba? Yung neutron umiikot na mabilis sa yung electron ay umiikot na mabilis sa paligid ng nucleus. Bakit hindi humihiwalay? Ang pumipigil daw is the 0 point energy. Ano po? Okay? Lahat ng mga solid, lahat ng matter na makikita natin, even sa katawan natin, ang katawan natin may mga atom yan. Ano ho? Punong-puno tayo ng atom. Ano po? Ano ba ibig sabihin ng atom? Ito po yung pinakamaliit na particle na nakita ng tao sa electron microscope. Ang bawat tao meron yan, bawat elemento sa mundo meron yan. Ano po? Kapag hinahawakan mo yung isang bagay, yung electron ng kamay mo
ay tumatama doon sa hinahawakan mo, kaya ang pakiramdam mo solid. Pero ang sabi nila, ang totoo niyan, ang buong katawan natin is of empty space. Kaya nga ang tao pag namatay, ang katawan niya na kahit gaano man kalaki yan o kahit kataba, pag yan ay na-cremate, pare-pareho lang ang timbang niyan ng mga tao, ano ho. Kahit gaano ka kaliit, gaano ka kalaki, pare-pareho lang ang timbang niyan, ano po. Dahil 99% ng mga bagay dito sa lupa is of empty space. Okay? So meron ang space has 0 point energy, merong pong permittivity na tinatawag, ano po, yung mathematical ano to, calculation na pa, at merong permeability, okay, yung magnetic constant na nasa universe, ano po, meron pong saka anuhan ng dark matter, meron pong forces diyan na nakita ng mga scientists, at meron pong impedance ang universe. Impedance, ibig sabihin diyan tumatakbo ang radio waves. Kaya yung mga satellite na pinadala sa pagkalayo-layo, nakapagpapadala sila ng picture dito sa mundo dahil yung signal doon sa kanilang instrumento sa pagkalalayo tumutulay dito po sa space, nakakarating sa mundo. Yan ang impedance. Parang ang TV, ano ho, ang TV, ang television natin, nakukuha yung signal doon sa estasyon kahit walang nakakabit na alambre. Okay, o antena lang ikabit mo sa space, sa TV mo, paano niya nalalaman yung itsura ng picture? Paano na nakikita yung nangyayari doon sa studio at nakikita mo sa TV mo? Kasi tumutulay yung electric simulation sa space at nasasagap ng iyong antena. Yon ang ibig sabihin ng impedance, ano po. Okay? So, at meron din diyan yung tinatawag na velocity of light, mga kapatid, ano po. So, yan yung properties of space, ano ho. At tignan natin yung space is not an empty vacuum. Asan yung space is not an empty vacuum? Ito. According sa salita ng Panginoon, ito po yung asan na yun? Ito ba yun? That the universe is not an empty vacuum, dahil binanggit diyan sa Isaiah 64 verse number 1. Hindi na natin pupuntahan para hindi tayo magtagal. Binanggit din sa Psalm 102, nandito na yung mga verses, makikita niyo sa nasa online. The space can be worn out like a garment. The universe can be shaken. It will be burnt up. It can be, sabi sa Revelation chapter 6, split apart like a scroll. It can be rolled up like a mantle or a scroll. Okay? So, ang space ay pwedeng bilogin katulad ng papel, bibilogin mo ganon. Yung nagbibilog with add to, ibig sabihin, kung binibilog ng Panginoon yung buong space, ibig sabihin ang Panginoon is subject, meron siyang dimension na hindi natin alam. Pero kaya niyang bilugin yung mga apat na dimension sa universe. Ganyan kakapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? So yan po yung binabanggit ng salita ng Panginoon. It's not empty and it is more than a metaphor. Saan ba yung more than a metaphor? It is more than a metaphorical statement. Ano po? Dito sa binabanggit sa mga verses na ito. Ano po? Sa John chapter 8. Ang sabi diyan,
Job chapter 8, God alone stretches out the heavens. Okay? At itong Psalm 104 verse 2, stretching out the heaven like a tent curtain. Sabi po diyan, ano ho? And who stretches out the heavens like a curtain, sabi ng Isaiah chapter 40. At ganun din binabanggit ni Jeremiah, Jeremiah 10. God has stretched out the heavens. The Lord who stretches out the heavens, sabi ni Zechariah sa chapter 12 verse number 1. So dito makikita natin that the universe ay parang goma na binabanat ng Panginoon. Ano ho? He stretched out the heaven. Ano ho? Now it is more than a metaphor dahil maraming beses binanggit ito, at kung metaphor man ito, merong ibig sabihin. Na ano ba ibig sabihin nito na binanat ng Panginoon? Para kang bumabanat ng goma, ano ho? Kung gusto mong pitikin yung kaklase mo sa katabi mo, kukuha ka ng goma, babanatin mo ganon. Tapos bibigla mong bibitawan ganon, ano ho? Anong mangyayari pag binanat mo yung goma? Nagkakaroon ng puwersa or energy, di ba? Yun yung nagpapalipad sa kanya at tumatama doon sa tenga ng kaklase mo sa kabila. Okay? At pag tumama doon sa tenga niya, mararamdaman niya. Okay? Mag-aaray siya. Bakit? Naramdaman niya yung energy. Saan galing yung energy? Doon sa pagbanat mo. He stretched. Ganon din lang nangyayari dito. Pag in-stretch out ng Panginoon yung heaven, sabi diyan ni Job, ni David, ni Isaiah, ni Jeremiah at ni Zechariah, naglalagay ng puwersa ang Panginoon sa universe. Yun yung binapag-aralan natin kanina na zero-point energy. Nung binanat ng Panginoon ang universe, nagkaroon ng zero-point energy dyan, at darating ang panahon, sabi ng Panginoon, di ba? He declared the end from the beginning. Ibig sabihin, merong panahon na bibitawan niya ang universe at yan, magko-collapse bigla yan. Ano? Okay? Yun ang hinihintay natin. Ano po? So this is more than a metaphorical statement, mga kapatid. Ano po? Okay, so tingnan natin ito. Ano? Puntahan natin yung ay, saan lang ba ito? Yung isa hindi natin pupuntahan yung Genesis dahil magtatagal tayo. Itong chart natin, puntahan natin, ginawa natin ng chart ito. Okay, yung profile ng universe, ano po? That God created. Ano ba ang ginawa ng Panginoon dito? God created the universe, not just the earth, but the universe. God created the universe in 6 days. Ano po? 6 days. Okay, tingnan nyo. Sa first day, God separated the light from darkness. Ano ho? Ito isipin mo. Kailan nagpinaghiwalay ng Panginoon yung liwanag at saka kadiliman? Wala pang mundo diyan. Wala pang planet Earth diyan eh. Nagkaroon lang ng araw dito sa 4th day. Diyan dapat naghihiwalay yung liwanag at araw. Nandyan yung AM, nandyan yung PM. Okay? Pero hindi. First day eh. At the first day, He separated the light from the darkness. Ano ibig sabihin nito? So he is not referring to planet Earth dahil wala pa planet Earth diyan eh. This is the universe, ano ho? He separated the light from the darkness. Ano ito? So, according to Nachmanides, God here is referring, Genesis here is referring to the creation of the black hole. Okay, yung black hole yan, ano ho? Kung saan may sa gitna ng black hole, hindi hindi nakakalagpas, hindi nakakatakas kahit liwanag doon. Okay, dahil ang magnetic force noon
is not just a magnetic, hindi nga alam kung anong force meron yung black hole. It's not a magnetic force, it's not a black force, it's not a dark matter, pero hindi pa alam yan, ano po. Okay, so he created the light from the darkness, ano ho, sabi diyan, ano ho. So ano man ibig sabihin niyan, hindi natin kailangan na pag-aralan dahil din tayo sa cloud diyan, ano po, ang Panginoon ang bahala. Day number 2, ano dito? Sabi lang sa Genesis, he separated the waters from the waters. Okay? Dito ito na yung Shamayin, ano ho. Yung water sa space na plasma, ginawa niyang ano ito? Ginawa niyang gas, naging ulap, at ginawa ng Panginoong liquid, naging tubig mismo. The second day. The third day, anong ginawa ng Panginoon? Ginawa niya ang lupa at saka halaman. Okay? Ayan. At the fourth day, buwan at araw at mga bituin. Ginawa niya. Okay? Day number 5, ano na ito? Yung mga fishes at saka Okay, ayan, ano po. At on the 6th day, he created man himself, ano po. At ito yung naobserbahan ni Nachmanides sa Genesis, sa aklat ng Genesis. Nachmanides is a Hebrew scholar and a scientist na pinag-aralan niya itong scientific area ng the book of Genesis, at nalaman niya na itong day 1, day 2, day 3, mababasa mo to sa Hebrew Bible. Wala tayong panahon puntahan, pero sasabihin ko sa inyo, when God created the light from the darkness, the Bible says, anong sabi po doon? And the evening and the morning. So dito makikita nyo na ang araw sa Hebrew calendar ay nagsisimula sa paglubog o pagdilim, paglubog ng araw, paggabi, and the evening and the morning. Sabi doon, was the first day. Ganon din sa second day, was and the evening and the morning. Ganon din sa third day, evening and the morning. So ang simula ng araw sa aklat ng Genesis is not day, it is night. Opo, okay, mahalaga yan dahil mawawala tayo pag hindi mo inilagay sa kaisipan yan sa susunod na pag-aaral ho natin, ano po. And also, in the Hebrew Bible, the day 1, ang sabi po doon sa Hebrew, when God created the light from the darkness and the Erev, evening, and the Boker, which is morning, was day 1, sabi doon. Hindi po sinabi the first day. Ang sabi po doon sa Hebrew Bible, day 1. Iba po yung day 1 o kaya first day in Hebrew. Pag sinabi mong day 1 sa Hebrew, it is absolute. Okay? So, ibig sabihin, dito, yung day 1, ito po yung panahon na nanggaling itong mga susunod na mga araw. Ito pong 2, 3, 4, 5, 6, ito pong araw na ito po ay mga derivatives na. Itong day 1, ito po ay primary. Okay? Ibig sabihin, wala itong 2 hanggang 6 kung wala itong day 1. Lahat, ibig sabihin niyan, lahat ng buhay nagsisimula dito sa day 1. Ano po? Yan po ay sinang-ayunan sa Hebrew alphabet na pag-aralan natin noon, 'di ba? Yung Aleph, the primary, the first.
letter of the Hebrew alphabet. Ganon din po ibig sabihin niya, no po. Okay? So, yan po ang nangyari. And I would like us to notice also itong pagkagamit ng and the evening and the morning was the day 1, and the evening and the morning day 2, and the evening and the morning day 3, evening morning again 4, evening morning again 5, evening morning again 6. Pero pagdating sa day 7, tingnan mo basahin mo sa Genesis chapter 2, sabi doon, sa Genesis chapter 2, puntaan natin dahil ito kailangan natin makita ito, ano po mga kapatid. Asan na ba yung Bible natin? Ano Bible natin? Hindi natin makita. Sa Genesis chapter 2. Punta natin sandali dahil mahalaga ito pagdating sa day 7, ano po? Genesis na ba ito? Chapter 2. Tingnan nyo at mahalaga ito, andito yung lesson natin, ano? Okay? Verse 2. And on the 7th day, ano to? God ended his work which he had made, and he rested on the 7th day from all his work which he had made. Ano mapapansin mo dito? Ano mapapansin natin? Hindi po binanggit diyan sa 7th day yung hindi binanggit diyan yung and the evening and the morning. Hindi po binanggit diyan sa 7th day. Ang binanggit lang na evening and morning doon lang sa first day, second day hanggang 6th day. Pero pagdating sa 7th day, sabi diyan, hindi binanggit yung and the evening and the morning. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Ito, puntahan na natin yung chart natin. Okay? Ito yung napag-aralan ni Nachmanides sa a Hebrew, a Jewish scholar, and a scientist studying the book of Genesis. Day 1, itong pinakababa, ano ito? Ito yung law ng entropy, ano po, okay? Yung taas, okay, ano ba ibig sabihin, ano ba Tagalog entropy? The law of entropy. Pagkabulok ng mga bagay-bagay, ano, okay? Day 1. Ayan, day 1 day 1 to. And the evening and the morning. Okay? Habang umaakyat tayo dito sa chart natin, ibig sabihin, ano to? Maximum? Ibig sabihin, iyan ay naglalagay ng Panginoon ng kanyang signature sa creation. Okay? Erev, evening. Pag sinabing Erev in Hebrew, that is confusion, that is turmoil, that is disarray, that is disorder. Pag sinabi mong Boker or the morning, nagkakaroon ng order. Okay? Siyempre, maobserbahan mo yan na paggabi, hindi ka makakilos ng maayos. Madilim Hindi mo makita lahat ng bagay, madilim. Pero pag umaga, kita mo lahat, nakakakilos, nagkakaroon ng order. Yun ang ibig sabihin niyan ng creation in the Bible. The Erev or evening and Boker or morning. So yan ang first day. The first day, God put His signature on the universe by creating the black hole. Okay, ayan. And then sa second day, ganun din. And the evening and the morning, okay, God again put His signature by creating the, ano yung second day? Oo, yung, ano to?
By creating the yung Shamayin. Okay, alam niyo na 'yan, no? He had given order by having his signature on the Shamayin or the waters in the universe. Ay yung mga scientists nagtataka, baka may tubig sa Mars, baka may tubig sa ibang, meron talaga tubig doon. Yun lang kasi binabasa ang Bible eh, okay? And then the third day was Ereb and Booker again, okay? Or another signature of God ginawa niya diyan. And then pagdating sa seventh day, sabi doon sa Genesis 2 kanina, wala nang Ereb, wala nang Booker. Okay? Na wag tayong maguluhan. Siyempre nagkaroon ng evening and morning doon. Pero ang declaration ng Bible, dapat sensitive tayo. Hindi niya from day 1 to day 6 may Ereb and Booker. Pero pagdating sa day 7, walang Ereb and Booker. Walang evening and morning. Significant 'yon dahil bakit sa anim na araw merong Ereb and Booker, bakit pagdating sa seventh day wala na? Ibig sabihin mahalaga 'yon, kinakailangan mong makita, sabi ng Panginoon. So on the seventh day there was no more Ereb and Booker. Ano ibig sabihin noon? Ibig sabihin ng Panginoon, the universe had received a complete creation. Complete na ang creation diyan, ano ho? Nandyan na lahat ng na kailangan ng buong universe para ang buhay sa mundo ay magkaroon. Okay? Kaya nga, sabi po doon sa Genesis chapter 2 kanina, and God rested. Now, yung God rested, yan ay isang term na ginamit ng Panginoon para maintindihan natin na ang kanyang creation is complete. Hindi ibig sabihin na napagod siya. Kasi nagpahinga. Sasabihin ng iba, paano na nagpahinga ang Panginoon? Ibig sabihin napagod siya. Ibig sabihin pinawisan siya. Napagod eh. Hindi yun ang ibig sabihin noon. Ibig sabihin ng Panginoon dito, kumpleto na yung ginawa niya. It was a perfect creation. Okay? It was a perfect creation. Kaya nga, ito, tignan natin maya-maya, ano ba? Kaya nga, wala nang Ereb and Booker. Okay? Complete na yung creation na ginawa ng Panginoon. Ano po? Kaya, hindi natin malaman kailan nagkasala si Adam and Eve. Maybe day 8 o day 10 o day 20. O hindi sinabi ng Bible, silent na. So, wag natin puntahan. Nung nagkasala sila Adam and Eve, okay, ito na sa pulan dito, ano po, that was Genesis chapter 3. Okay? Ano nangyari sa creation? Mapapansin nyo, God implemented a curse to creation, to the universe. Okay? He cursed Adam and Eve, He cursed the ground, He cursed every living thing. And thereby, doon nagsimula yung maximum na pagbaba ng entropy. Okay? Doon na nagsimula yung law of entropy, pagbagsak ng creation from the perfect creation sa day 7. Nung nagkasala sila, sabi ng Panginoon, curse is the ground, sabi niya. And the whole creation was cursed because of Adam. Doon na bumaba, doon na nagkaroon ng pagbulusok, ng paglakas ng chaos and Ereb. Dito na bumalik yung Ereb. Okay? At mula noon hanggang sa kapanahonan natin, the whole creation is in a nosedive. Wala nang pag-akyat ito. No? Because of the curse of sin. Bumagsak na to sa pagbagsak ni sama-sama niyan pagbagsak ni Satan, ano, pagpunta sa maximum ng chaos, ano po, hanggang dito pagdating sa pag-release na ng Panginoon ng goma, okay, ng universe, itong binanat niya diyan
binanat niya, okay? Nagkaroon ng order and energy in the universe. Ano ho? Every cubic centimeter of space has 10 to the 95th erg of energy. Okay? At when God cursed His creation because of sin, darating ng araw dito, bibitawan niya yung goma at magre-resolve lahat sa original state, which is perfect creation na mapupuntahan natin, ano to mga kapatid, ano po. Okay, so mahalaga ito, yung paggamit ng day 1 at saka tong Ereb and Booker. Kaya nga, sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, sa Romans chapter 8, that the whole creation, sabi niya, sa Romans chapter 8, ha? Huwag natin puntahan dahil mahahaba pa tayo. In Romans chapter 8, sabi ni Apostle Paul, the whole creation groaneth in travail until now, sabi niya. Ang buong sinilikha ay dumadaan daw ng kahirapan hanggang sa kapanahunan natin, sabi ni Apostle Paul. But this will be relieved when the redemption will come, sabi ni Apostle Paul. Ano ho? Pagdating ng Panginoon, ayan, He will release the rubber, ano ho? At pipitik ang goma ng space, ano po mga kapatid. Okay. So, puntahan natin yung another scientific study ni Nachmanides pagdating sa 6th day of creation. Kasi ang sabi ng mga scientists ngayon, ang edad ng universe is 16 million years. Okay? 16 million years. Sa timeline ng Panginoon, araw lang ito. 6 days. Okay? 6 days lang. Ano ho? 6 literal 24-hour day, sabi ng iba. Ano ho? Pero kung titingnan natin yung stretch factor, kasi nabasa natin kanina that God stretched out the heavens. When God stretched out the heaven, ibig sabihin, itong day 1, day 2 hanggang day 6, logic will tell you, it is not anymore a literal 24-hour day. Binanat nga eh. Okay? Ang Panginoon lang may kakayahan bumanat ng panahon at space. Nung ginawa sila, it might be a literal 24 hours. Pero binanat ng Panginoon yan, ibig sabihin, yung 24 hours is not anymore 24 hours sa kapanahonan natin. So puntahan natin yung pag-aaral ni Nachmanides finally sa asan na ba yon? Dali yung stretch factor ito. Puntahan natin yung stretch factor na pag-aaralan ng mga scientists, ano. Dito makikita natin, mako-confirm natin kung papaano ito ay another signature ng Panginoon in creation, ano po. Okay? Ito si Dr. Gerald Schroeder, a Jewish scientist that studied the book of Genesis, ano. So dito makikita natin sa kanyang pag-aaral, ngayon sa kapanahonan natin, ano. Okay, asan yung ito yung formula ng expansion rate of the universe. Sabi niya, pag-aralan niya, day 1 is 8 million years. Day 2 is 4 million years. Day 3 is 2 million years. Day 4 is 1 million years. Day 5 is 0.5, and day 6 is 1/4 million years. Kung i-add mo lahat daw yan, that is 15 million years of creation, ano po. Pero yan ay stretch factor nung binanat ng Panginoon ang day 1 hanggang day 6, ano ho.
But he calculated kung, sabi, ito yung calculation niya, kung ang universe ay 16 million years, okay, 16 billion years, I'm sorry, times 365, there are 6 million days, equals to 6 million days. Okay? Now, kung paliitin mo, okay, 6 million days times, ano ito? Ano itong 10 to the 12? Ha? Saan yun? 10 to the 12 is the, ito yung nucleus synthesis na experiment ng mga scientists. Ano po? Okay? Ayan. Times 10 to the 12, pag sinabi mong 10 to the 12, 10 tapos followed by 12 zeros. Ano yun? Ito yun. 10 million days din. Ano? Okay? Divided by 10 to the 12, siyempre, is equivalent to 6 days. Okay? Stretch factor yan ng universe. So, ano sinasabi ng salita ng Panginoon? Ano po? Confirm natin that, sa pagtatapos natin, puntahan natin itong Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Saan ang Exodus? Chapter 20, dito na tayo magtatapos. Exodus chapter 20, mahalaga ito. Ang sabi dyan, asan na yung 6 days dyan? Verse 9? Hindi yan. Ito, verse 11. Tignan nyo ha. Exodus 20:11. Okay? This is according sa pag-aaral ng scientist na nakita natin kanina, but ito ay kino-confirm ng Bible. Kaya ito mahalaga. For in 6 days the Lord made heaven and earth. Ayan, kasama na ang earth diyan, 'di ba? Hindi lang yung space, but kasama na yung earth. Ito yung sinasabi ni David na the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Ilang araw daw ginawa ng Panginoon? For in 6 days the Lord hath made the heavens and the earth and the sea and all that is in them. Sabi diyan, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Sabi diyan mga kapatid. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin niyan, confirmed yung napag-aralan natin na, ano sabi doon? Ng mga scientists na there are 16 million years, pero calculating the stretch factor of the na-calculate nila, okay, babagsak din sa 6 literal days. Okay? So ayan yung napag-aralan natin ngayon. Ano po mga kapatid, that God's glory is declared among the heavens. Ano po? And ano sabi pa diyan? The firmament showeth his handiwork. Opo. So dito makikita natin gaano talaga kakapangyarihan ang Panginoon. Ano po? Dito mo
sa pag-aaral na ito, dito mo maintindihan, ganyan pala ginawa ng Panginoon, ganyan pala kalakas siya. Ano ho? Okay, so karapat dapat lamang na sambahin natin sa espiritu at katotohanan, paniwalaan, ilagay sa ating puso dahil ganyan ang kanyang mga pangako na ginawa sa atin. Opo, sana makasama ko kayo sa susunod na pag-aaral. Mag-closing prayer na po tayo. Kung gusto niyo ma-review ang ating mga pag-aaral, pumunta po kayo sa YouTube channel natin, sa Theonomy channel, para po sa additional na study. Ano po. So in our closing prayer, magpapasalamat na tayo sa ating Panginoon, and I hope to see you again next Sunday.